Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga ba trinidor ng mga Uchiha clan itong si Madara Uchiha. Si Madara ay ang legendary leader ng Uchiha clan. Siya rin ang isa sa nagtatag ng Konoha kasama ang kanyang nooy kaibigan at rival na si Hashirama Senju, kung saan ginawa nila ito upang matigil ang digmaan o kaguluhan at maumpisahan na nga ang kapayapaan. Ang Uchiha at ang Senju clan pati na rin ang mga kasama nilang mga angkan ay nagsama-sama upang maumpisahan na ang kapayapaan, kung saan sa kapayapaang ito wala na ngang mga bata ang mamamatay dahil sa pakikipaglaban kasi 'di ba? Yung ibang mga kapatid ni Uchiha Madara at ni Hashirama Senju ay namatay na bata. Pinatay sila sa digmaan ng Senju at ng Uchiha clan. Dahil sa kapayapaan na ito, natuloy din ang naudlot na pagkakaibigan ni Madara at ni Hashirama at tinawag nga ni Madara na Konoha ang village. Ito ay base na rin sa kanyang nakitang dahon. Ngunit ang idea ng kapayapaan ni Madara ay iba sa idea ng kapayapaan ni Hashirama Senju, kung saan ay gusto ni Hashirama na makipag-cooperate o magkaroon sila ng kooperasyon sa newly formed villages. Samantala pagdating naman kay Madara, ang pagkontrol dito ang nakikita nga niyang paraan upang hindi mawala ang kapayapaan. Patunay nito ang kanyang pag-atake kay Mu at kay Onoki ng Iwagakure upang sila ay mapasakop o magpasakop sa authority ng Konoha. At nung time na si Hashirama Senju na ang naging Hokage, nakaramdam ng pangamba o pagkabahala si Madara para sa kinabukasan ng mga Uchiha, kung saan baka ang mangibabaw o ang manguna nga dito ay ang Senju clan. Dagdag pa rito kung matatandaan, yun ngang binago ng Zetsu na stone tablet na nasa mga Uchiha ng maraming taon ay namalagi na nga sa Konoha. Ito ay maingat ngang pinag-aralan ni Madara, kung saan pinag-aralan niya ang kasaysayan ng shinobi, kung saan dito ay mayroong paulit-ulit na bigong paggamit ng kapayapaan at ang tadhana sa labanan sa pagitan nga ng Uchiha at ng Senju clan. Dahil dito, nakumbinsi at nagpasya si Madara na ang Konoha ay isang failed experiment. Dahil dito, sinubukan ni Madara na kumbinsihin ang kanyang sariling angkan pati na rin si Hashirama Senju, ngunit wala ngang nakinig sa kanya. Dahil dito, pinili ni Madara na iwan ang Konoha at inatake ang Konoha ng ilang beses. Kalaunan ay bumalik nga ulit si Madara kasama ang Nine-Tailed Demon Fox sa ilalim ng kanyang kontrol upang nga hamunin at kalabanin si Hashirama Senju. Naglaban sila ng naglaban hanggang sila ay maubusan ng lakas at sa pagkatapos ng kanilang laban, nabuo ang Valley of the End. In the end ay natalo muli si Madara Uchiha. Pero ito, bakit kaya hindi pinakinggan ng mga Uchiha clan ang sinabi ni Madara? Kasi 'di ba, iisang pamilya sila, iisang angkan sila, bukod dyan si Madara pa ang tumatayong leader ng angkan niya. Kasi 'di ba, being leader, dapat papakinggan ka rin ng iyong mga miyembro. Pero bakit si Madara hinayaan ng mga Uchiha clan member na mag-isa nga niyang lumaban? Imbis na tulungan ay hinayaan lang nila ito. Ano kaya ang naging dahilan kung bakit trinidor o tinalikuran nila si Madara? Hindi nila ito pinakinggan. So sa video ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na yan. So magsasabi nga ako ng ilang maaaring dahilan kung bakit nga ba ganito ang ginawa nila kay Madara. Kasi 'di ba, maaring ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nga galit na galit sa Konoha si Madara, kasi mismong ang kanya ay tinalikuran siya. So umpisahan na nga natin. So ang unang maaring dahilan ay dahil sa takot. Maaring takot ang mga Uchiha sa taglay na lakas ni Hashirama Senju, kasi 'di ba, tignan nyo naman, maging si Madara ay inadmit nga ang inferiority niya kay Hashirama Senju na kahit may gamit nga siyang Eternal Mangekyo Sharingan at Nine-Tailed Demon Fox. So meaning natakot ang mga Uchiha clan na kalabanin si Hashirama Senju, kasi mismong leader na nila ang nagsabi. Mismong ang pinakamalakas na Uchiha that time ay hindi kayang talunin si Hashirama Senju. So what more pa kaya kung ordinaryong Uchiha ang lumaban?
So ito ang maaring dahilan kung bakit hindi naglakas ng loob ang mga Uchiha na kalabanin ang Konoha o ang sumama kay Madara. Bagkus ito ay hinayaan na lang nilang mag-isang lumaban upang sila mismo ay makaiwas sa gulo at hindi mapag-initan ng ibang ninja na kumakampi kay Hashirama Senju. Ang ikalawang maaaring dahilan ay maaaring ayaw ng mga Uchiha na maulit ang nangyari noong panahon ng digmaan ng Senju at ng Uchiha Clan, kung saan hindi lang ang mga adult shinobi ang namatay sa labanang ito, bagkus pati ang mga batang ninja ay nadadamay sa nangyayaring ang karahasang ito, na halos mas madami pang ang mga bata ang namamatay sa labanang ito kung ikukumpara nga sa mga matatanda. Kasi 'di ba, kung sasang-ayon o papakinggan ng mga Uchiha ang sinabi ni Madara, malaki ang tsansa na maulit muli ang mga nangyari noong panahon ng digmaan ng angkan ng Senju Clan at ng Uchiha Clan, kung saan pati ang mga bata ay namatay. Kaya naman bilang isang magulang, maaaring kaya sila hindi sumang-ayon dahil sa ayaw na nilang may mapahamak pa na kapamilya nila, lalong-lalo na ang mga bata. Kaya naman, hinayaan na lang nila si Madara na ipaglaban ang kanyang ninanais. Ang ikatlong dahilan ay ang pagiging unpopular ni Madara. Katulad ng sinabi ko kanina, si Madara at si Hashirama ay parehong nagtatag ng Konoha. Ang dalawang ito rin ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Ngunit kung mapapansin, during their time in Konoha, mas maraming naaaliw o mas maraming may gusto kay Hashirama kung ikukumpara kay Madara. Ewan ko ba, hindi ko ma-explain, pero parang iba kasi yung karisma ni Hashirama sa mga tao. Tapos yung sinabi pa ni Hashirama na tataratuhin niya ang Uchiha at lahat ng tao sa Konoha na parang pamilya na niya. So dahil dito, kumbaga habang patagal ng patagal, ang loob ng mga tao ay lumalayo kay Madara, hanggang sa dumating na nga yung punto na ang gusto na nga nilang maging leader ay si Hashirama. Isa rin sa dahilan ito kaya nga iniwan o kaya umalis si Madara sa Konoha. At ito rin ang isa sa dahilan kung bakit hindi sumang-ayon sa kanya ang mga Uchiha. Dahil maaring mas naniniwala ang Uchiha na mas karapat dapat si Hashirama kung ikukumpara sa kanya. Parang mas inisip nila na mas safe sila kung nasa panig sila ni Hashirama Senju. Ang ikaapat na maaring dahilan ay dahil sa si Madara ay isang failed leader. Meaning hindi niya nagampanan ng mabuti ang pagiging leader niya ng Uchiha. Dahil kung mapapansin, during his time of being leader ng Uchiha Clan, mula noong nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Senju at ng Uchiha or mula noong naitatag ang Konoha, mas pinagtuunan ng pansin ni Madara si Hashirama. Meaning ang pakikipagkompetensya na lamang niya kay Hashirama ang nasa isip niya, kung saan pati ang pagiging leader niya ay nakalimutan na niya. So meaning maaring dahil dito ay nawalan na nga ng amor ang mga Uchiha sa kanya. Hindi katulad ni Hashirama na kaligtasan at kapayapaan ng lahat ang iniisip niya, maging Senju o Uchiha man ito. Kaya naman ito ang maaring naging dahilan kung bakit nga mas pinili niyang nakakarami na si Hashirama ang maging Hokage ng Konoha, dahil sa kanya nila nakikita ang figure ng pagiging good leader. At dahil sa paniniwala at ipinakitang ito ni Hashirama, maaring pati ang Uchiha ay nagtiwala na sa kanya. So yan nga ang maaring ilan sa mga dahilan kung bakit kaya hindi sumang-ayon o hindi pinakinggan ng mga Uchiha ang sinabi ni Madara Uchiha. Pero kahit na ganito, hindi ako sure kung nagalit nga ba si Madara sa mga Uchiha Clan. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo? Ano kaya ang dahilan ng mga Uchiha kung bakit kaya hindi pinakinggan ang mga sinabi ni Madara Uchiha? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!